Ginising ko kasi siya, masarap ang tulog niya. Grabe, umalis kami sa Manila. Umalis kami kagabi 9 o'clock, 9:30 mga ganon. Anong oras na? 12 o'clock na. 11:30 na. 12. So, darating tayo dun mga, let's say, 1 hour pa. Ang tagal ng biyahe namin, guys. Kasi sobrang, yes, that's Robinson, I think. Yes, yeah. Robinson. I remember. Yeah. We went to this mall, right? Yeah. Oh, look there. Nice, eh? Is their culture. Yeah. Mandulo kamu. And what does the crab have? Ibanag, this one. Ibanag, Itawis. Ang Tugigaraw, Ibanag, Itawis. Iba yung dialect nila sa Ilocano. Okay, kita-kits po sa aming lugar. Daming tricycle. Ang lugar namin. Palayan. Na kami guys, kaso nag-iisip ako kung paano ko i-ano ang magulang ko. Tinawag na siya ng kapatid ko. That's Ang the tatay ko. house. From the front? Ayan. Nandito na kami. Tatawagin niya yung tatang ko para sabihin na may itong dugan, itong sasakyan, may sira. Kind of the restaurant. We serve Ito ang lugar namin. Dito na kami. Diyos ko, yung namin, trip namin from Manila to Cagayan, dito sa lugar namin. Umabot ng, umalis kami doon ng 9 o'clock ng gabi, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Almost 15, 16 hours? Oo, 16 hours guys. Mas matagal pa kaysa sa plane. Tama ba yun? 16? I want to ride the bike. 9, oo, 9, 10, 11, 12. I think Lola rides the bicycle. Look, the bicycle. Andito na yung nanang ko. Mag-bless kayo sa lola ha. Mag-bless kayo ha. Somebody's coming. Who's going? Is Magalitin yan kasi sabi ng tatang Wait, don't open yet, don't open. Ayun na ang nanang ko. Yeah, is she okay? Don't open. Why did she come? You can hate the mother, I will tell her. What's there? You can, the woman here will tell her. She come. She's looking at us. The woman is looking at us. Get down, mommy. Wait. Ayaw niya imbagang? Ayaw imbagang? Look at them. Don't open, Kian. Don't open. Ayaw ka di imbagang. Tatang, jangan kita dito ang batik. Sumatima. What? Just Ni tatang kumaku. Ang tungtut ay tani lobat ni sayang. yeah, make it down. Lubat ako ga. Mamaya ko. Ilumong yung kita pa lang na Magawat ang muna. Tumunan. Ano yung pagkanaaitan ni. Kaya ni itang ko. What are you doing? Don't open. Don't open, Sander.
Sarap mutan. Ikatam ata Tracy. Di kami nga umuno. Ikatam aja Tracy. Don't open Hana. You get the woman to stay here. How did she not see us doing the way looking at her? Hindi tahoy lahat. Lobat na pa yun. Vlog. Ikaw muna ang lalabas, Sandra. Surut teh. Ijay ka ni kusina nga ko. Lobat na pa yun. Yan po. Vlog. Jenny, muli din nato pa nagbigo sa. Nakanagbigo sir? Na pa nagbigo sa. Naglaw. Yan ako. Kasi niyo nagbigo. Nakausog ka. Mana kayo? Mana na? Tagtayan. Naka-close dyan. Naka-close dito. Itayag ni Shaya. Ni nalobat sa. Kaya na pala. Nagtayag.
Sabi na po inyo. Isang sangkot na yun. Diba? Okay, isang talon. Ang sangkot na naman. Ito siya yan. Yes, no, no. Ang sugat na. May da kayo kitaon. Ang sangkot na yun. Tagda lagi nagbuko yun. Tayo ni Saya. Apa nun ano? Napag-ibukote yung pantalon. Laban yung pagkita? Oo, sangko yun. Ako nagbukote yung sabi mo sa napanhan. Tama. Mama, saan kay mama mo? Saan? Ano ga? Ang tayo na tungkulay. Nasakit? Ay, kata niya ata nagtaulo yun Napagputot ko. Yan si tatang ko Nasang putak at sakit gayam. Surprise idang. Ha? Surprise idang siya. Tukang mo din ng surpresa kung Siya mo na sorpresa. Nasugat. Nasugat siya. Yung paa niya guys. Ya, kunin mo na naman sa players. Kinuha mo na. Binigay na nga. Ano pa tumarap ito na iti ati ni intugot ko galing ito sa Lebanon. Sabi ng asawa ko pwede lang daw ito kasi anti-inflammatory. Nasugat na siya Kaya pinapakain ko siya ng egg at saka rice. Natakuha tayo ng tubig. Dada na. Ano kaya? 2 a.m. lang ngayon. Kahangag tuhan to agriingan nagtuman ba't iso na tikwan. Kitaan na ano kwa. Kaya pa lang. May isa? Ay, ako Ano tiyo ka Alam mo, kitaan ni tatang bigat sa mga Kanya nga ikukuyan ti kayo. Gawan nyo. lipat niya nga talaga. Gusto ko lang. Na? Madalapos na. Ni agdardara ni apay. Nabambatan. Doon Ha? sa bata matanggal. Apagdara. Maum siya. Apagdardara. Impadok yun sa dyan ti kayo ko. Laban niyo tayo dati. Lugur ka adati po na si ina. Mga kakay titaan nga ko. Nakwa dayta agi pa ng kaskas diyo na Maunso. nakwa. Agtuwa kayo pa lang Naba niyo may rumor. Mano igtugaw kayo pa laon. Madi na nakatakder kayo. Awan ti pang budbudyo? Ate, budbud naman ko. Made? Di Naba niyo tar rumor aja gua. Teta mo deta. Nasakit? May cut. Anyo nga ba? Agi agwa kayo ko agida kayo. Pero may daan, matinagigdan ako. Teta mo deta. Isuwa teta mo deta. Banyak mo may sayasay. Hay ka tayo may gabi ka pag sa dagat ang siya mo lang. Ay tini. May tanik sa tayo. Pangikuan nyo garot. Ay natituulo Dini yun. ha nalata pa uri to ko mamak. Hatoy? Ay agida kayo ka din? Kita na kasi ako. Ito pang sa dagat. Tugaw. Sige tikit pa sa ulo. Nandito tugaw. Datan ako ni.
Akamad na dira ka. Napapanyuti ko na lupot niya sa bali na tayo. Gidaan nga lupot yun Sa na. nga lupot. Data ni. Nasa niyo kumaktaman. Ito na yan, Taga tikwa. ito sa pagdiswal Gama nga na. may sa itayan, anak ko. Ibu puta tayo ani sa mga. Matamong doon. Ano, wala rin. No? Magara kayo. Yes, sa dagi pa eh. Gusto? Sabi sa dagi. Ano kaya nantog electric fan din. Ikaw bili ba? Ito dapat natin pagkuhan nyo. Lumis butan. Pagkuhan niya pag-isubok ko niya. Wala, dahanak mo ito yung yabay mo. Ikaw ni Gortin, ano tanong kay Maktangan? At ito, pumalabati. Nagtanig ka ba yan? Gunapit. Ikaw bilitan eh. Nagsayasay mo na ta. So, talaga ka dahil. Kuhaan ka palang mo dahil tayo tanong na dahil. Yakin lubot kanya darato. Saan Hindi nakakuha ito dara yan. Na? Karered mo arang. Iba mo tayo, paigil mo na tatambal. Isi bugwente, bugembilya. Hi guys, good evening, kumusta po? So gising pa ako dahil nga may gamot na ititake ngayon ang tatay ko. Ako yung magbigay kasi bale ang nangyari ganito yan, ikwento ko sa inyo. Panay ang iyak ko kanina kasi hindi ko expect yung madatnan ko dito. Ako yung nasorpresa guys. Bali nung last week before kami nag-flight, tumawag ako sa kanila and then okay pa siya that time. Talagang hindi nila alam na uuwi kami. So ang usapan namin ng kapatid ko, ang akala nila ay sila ang uuwi kasama niya ang mga office mate niya and mag-conference sila dito sa Santa Ana, Cagayan. Yun yung plano namin na ganun ang sinabi namin sa magulang ko. So kaya yun. And then yun na, tapos na yung plano namin. Talaga nakaplano ang lahat na hindi namin sasabihin ang lahat, ganun, na uuwi kami ganyan. So ang expect lang ng magulang ko ay ang kapatid ko, yung babae at saka tong pamangkin ko at saka mga ka-office mate ng kapatid ko ang pupunta dito. And then ayun na nga, nung tumawag ay nung flight namin, since nung flight namin hindi na ako tumawag sa kanila. Basta tumatawag lang ako sa mga hipag ko, mga kapatid ko. And yun, nilihim pala sa akin din ng mga kapatid ko, yung kapatid ko dito kasi yung kapatid ko sa Manila hindi rin niya alam na may nangyari na pala sa tatay ko. And ayaw nila na malaman ko kasi baka mag-worry daw ako ganyan. Medyo nagalit din ako sa kanila kasi nga hindi nila sinabi sa akin. Naintindihan ko naman yung reason nila kung bakit nila hindi sinabi before flight ko na may nangyari na pala sa tatay ko.
Bali, ang nangyari guys, pumunta pala siya sa, di ba, ang sabi ko sa inyo, magsasaka ang tatay ko, masipag po yan, kahit matanda na po siya. Sobrang, masipag talaga ang tatay ko. Sa edad na niya yan, nagtratraktor. Alam niyo yung sa bukid, nagtratraktor pa siya, ganyan. So, kasi nga, this season na is, alam niyo, magplant na sila ng rice, ganyan. Ang nangyari, nag-tractor siya, may naapakan siyang, alam niyo yung basag ng gin, alam niyo yung bote ng gin. First time niya on the whole year, buong buhay niya na, na nakaapak ng ganun sa kanyang lupa na tinatamnan. And, yun, ang laki ng sugat niya. So, tinuloy niya yung, akala niya lang is, yung normal na, sugat, ganyan. So, tinuloy niya pa rin hanggang maghapon yung pagtraktor niya. And then, nung umangat na siya sa, sa putik, yun, naghugas na siya. Nakita na niya na yung lumalabas sa panya is dugo. Nakita niya na malaki yung sugat sa paa niya. Umuwi siya na, alam niyo, tuloy-tuloy yung pagdurugo ng, niya, yung paa niya daw. And, yun, ginawa niya daw, tinapal-tapalan niya ng ng dahon-dahon, ganyan. So, nag-take ng antibiotic, naghintay pa siya ng 3 days until, hindi na niya kaya, nauubusan siya ng dugo kasi sa laki, and then, na-stuck yung basag ng yung bote sa paa niya. Ang nangyari, pumunta sila dito sa malapit sa ospital namin. So, tinahiata, nilinis, ganyan. Hindi na niya kaya kasi na, as in na, nakaut-ut ka. No, alam niyo yung masakit ut-ut, tawag nila sa Ilocano, nanghina siya, ganyan. And, wala akong kaalam-alam guys. Yung flight namin na yun, ang dami namin pinagdaanan ng mga bata, ganyan. Yun na pala, nasa hospital na yung tatay ko. So, ngayong araw, na sorpresa ako kasi dumating ako na ganyan yung tatay ko na hindi ko alam talaga. Akala ko talaga na ako yung mag-surprise, ako pala yung sinorpresa kasi wala akong kaalam-alam. Nagsaya ako yung pagdating ko sa Manila na ang saya-saya namin, kumakain kami, masyal kami ng mga bata. Yung tatay ko pala nasa hospital and hindi nila pinaalam sa akin ng mga kapatid ko dito. Hindi rin alam ng kapatid ko na ganun ang nangyari sa tatay ko. So, kanina lang namin siya nalaman kasi ganito yan. Nung nasa sasakyan kami, sabi ko sa kapatid ko, tawagin mo si tatay. Kaya pala ayaw niyang tawagin kasi hindi siya makalakad. Hindi niya sinabi. Nung pagpasok namin dito sa bahay, nakita niya sa video, doon ko lang nalaman na may nangyari na sa kanya. And then, after that, nagalit na ako. Hindi ko tinuloy yung vlog kasi nagalit ako guys kasi hindi sinabi sa akin ng mga kapatid ko. Naiintindihan ko naman at the last na ayaw nila din na mag-worried ako kasi alam nila yung pinagdaanan namin sa flight namin. So, yun. And, naiyak lang. Sobrang iyak ko kanina. Yung asawa ko din na bigla nagulat siya kasi yun din ang nangyari na akala namin okay siya, ganyan. So, ngayon, malungkot na masaya kasi at least andito ako. Kahit pa paano ko siya maalagaan, kahit pa paano. So, ngayon gising pa ako kasi meron siyang ititake na gamot. Hindi ko expect na makita ko yung tatay ko kasi usually malakas po siya. Malakas na tao. Nagkakasakit siya pero hindi ganyan yung sitwasyon niya. Nung kapatid ko, tawag siya ng tawag. Bali, susunod siya. Uuwi sila. Kasama niya yung bayaw ko. Ganyan. Tawag siya ng tawag. Worried din siya. Sabi ko, huwag kang mag-alala. Andito na ako. Buti na lang yung hipag ko. Sobrang thank you ako kasi siya yung nagbantay sa ospital. Mabait po yung hipag ko. Wala pa akong masabi kasi talagang nakita ko na yung pag-aalaga niya din sa tatay ko. Kaya, yan yung nangyari guys. Gising pa ako kasi nga
patumarap, may gamot po siya. 2:30 yung time ng gamot niya. Sabi ko sa nanay ko, matulog ka na, ako na ang magbigay sa kanya ng gamot, gigisingin ko siya. So yun, ikwento ko lang yung nangyari guys. Yun yung nangyari na gusto kong sorpresahin sila na masaya, ganyan, pero ako yung nasorpresa. Ay naku, pero okay lang, at least andito na kung alagaan ko siya kahit pa paano. Ay naku, sobrang iyak ko kain na guys, pero hindi ko pinakita sa tatay ko kasi ayaw ko na makita niya na umiiyak ako. Umiyak lang ako kasi nung nakita ko siya na ganun, naku pala yung masorpresa. Ano niya, yung ini-expect ko na yung pagkikita namin masaya. Yun pala, kanina lang din nakararating nila, galing sila sa ospital, na una lang sila na dumating. Kaya late din na sinundo kami ng kapatid ko kasi hinatid niya pala sila dito sa bahay before kami. Kararating lang talaga nila guys, na galing din sa hospital. So 1 week na daw pala siya sa hospital, sabi ng hipag ko, kasi siya yung taga-bantay. Kasi yung nanay ko na may anak din naman siya na nag-aaral, so yung nanay ko yung nag-aasikaso. Yun yung ano ko guys, yung nangyari. Yun yung pagkikita namin ng mga pamilya ko, magulang ko, malungkot na masaya. Pero at least ngayon, gusto ko yung time ko i-focus ko sa magulang ko, yung alam nyo. Sabi ko sa nanay ko, ayaw kong magtanggap muna ng bisita kasi gusto ko yung gusto ko yung yung walang yung ako, yung alam nyo, yung kahit wala na akong pahinga, basta yung time ko sa tatay ko, sa kanila. Hindi ako umiyak sa inyo dahil para kaawaan nyo ako, hindi. Yung saya ko guys, nung nakauwi ako dito, makasama ko ang magulang ko na tupad. Kahit ang dami namin pinagdaan ng mga bata para makarating lang dito. Hindi ka expect talaga na nakita ko yung tatay ko na gano'n. Ay naku. So anyway, ayoko nang umiyak kasi kanina pa ako umiiyak. Ayoko lang kasi makita ng tatay ko na umiyak ako. Gusto ko makita niya na masaya ako, naka-smile ako, ganyan. Anyway, this is Saya, natutulog siya sa kabilang kwarto. Kapag may time, mag-house tour tayo. And kasama ko ang mga bata, si Kian at saka si Sander dito sa bed. Ito yung master bedroom namin, maliit lang din siya. Pero at least, thank God, meron po tayong higaan na masasabi na sarili mo. Si Cheyenne sa kwarto niya, sa kanya lang talaga yun. So, itong bata, dalawa kasama ko sa kwarto. Maraming salamat pala sa mga sumabaybay sa vlog namin, magmula sa Lebanon hanggang dito. Thank you so much po. Yun yung ganap ng pagdating namin dito. Medyo emotional, na masaya. Nakita ko ang magulang ko. Pumayat yung nanay ko guys. Hindi daw kumain. Kasi nga, ganyan yan. Pag nagkasakit ang tatay ko, hindi yan kumakain. Kaya pumayat siya. Mataba ang nanay ko. Pumayat siya. Nakita ko, nagulat ako. Pumayat siya. Dahil ngayon, 1 week daw na walang ganang kumain din. Sabi nga ng asawa ko ngayon na andyan ka na, madali nang gumaling si tatay, sabi niya. Malungkot din siya kasi yun na nga,
Di namin expect talaga na madatnan namin na sabi nga ng tatay ko, siguro yun, ito na yung pagkakataon na magkikita tayo, sabi niya. Kasi sabi niya daw sa doktor, Dok, siguro mamatay na ako. Yun daw. Kasi yan yung yung nagkakasakit naman siya, pero hindi siya nag-i-stay sa hospital. As in, yun yung pinaka matagal na pag-stay niya sa hospital. So, hindi din kasi nila alam na uuwi talaga ako, guys. As in, hindi nila alam. Ay, naku, pumayat din ang tatang ko. Hindi ganyan yung niya eh. Maliksi po siya, pero dahil sa nangyari, laki ng sugat niya, natetano siya, guys. Sobra. Ako kasi ako sa dugo. Yung hipag ko ang naglilinis. Kanina ako na lang yung naglagay ng gamot kasi sabi ko sa hipag ko natatakot ako sa dugo. So siya yung naglinis. Ako yung naglagay ng cream, yung gamot sa paa niya, ganyan. Alam niyo. So ngayon, pinatulog ko na ang nanay ko kasi puyat din siya. And ako na ang magbigay ng niya. Kaya mag-edit muna ako ng vlog, hindi muna ako matutulog. Siguro kahit late naman ako matulog ngayon, at least hawak ko yung time. Kahit magising na ako ng late, okay lang. Basta gusto ko ako yung magbigay ng medicine ng tatay ko. Yun. Anyway guys, maraming salamat ulit. So, ito yung nangyari. Ayan. Hanggang dito na lang po. At abangan nyo po ang mga sumusunod na vlog namin dito sa Pilipinas. Thank you mga kapitbahay. We love you all. Bye po.